Nakatitigan lang naman yun ng mga ito hanggang sa nagsalita na yung lalaki na kaharap sila at sinabi nitong, "Mga Ginoo, kasama niyo ba ang mga taong may bihag kay Don Alejandro?" Tanong nito. Ngunit di pa man nakakasagot nun ang isa sa tatlo ay agad na lumuhod ang lalaki at sinabing, "Parang awan niyo na. Huwag niyong sirain ang paraisong ito. Para lang sa isang hiyas. Ibibigay na lang namin yun sa inyo. Kung gusto niyo." Uwi ka pa nito na parang nagmamakaawa na sa tatlo. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Na-miss nyo ba to? Umpisaan na natin. Nabigla ang tatlo dahil sa ginawa na yon ng lalaki. Kasi ay akala nila kalaban na yon. Nakahanda na sila sa bakbakan sana eh. Ngunit kahit pa ganoon ang naging unang reaksyon ng lalaki, ay napapaisip pa rin ang tatlo. Siyempre, kaya naman, "Ginoo, alam naming maraming mapanlinlang sa lugar na ito. Kaya nga't paano namin masisigurado na nagsasabi ka ng totoo sa sinasabi mo sa amin? Pero ayon naman sa tanong mo, ay magiging tapat kami. Hindi namin kasama ang mga may bihag kay Don Alejandro. Sa katunayan, ay malamang ay sila ang mga tao o mga lalang na tinutugis namin. Dahil sa hiyas na nabanggit mo, yun kung parehas na hiyas o bagay ang sinasabi mo sa sinasabi ko. Tumayo ka na, Ginoo. Hindi kami Diyos para luhuran mo." Tugon naman ni Senyor Amador sa lalaki. Tumayo naman noon ang lalaki at sinabing, "Kung gayon mga Ginoo, o mga senyor, matutulungan niyo ba kami sa sigalot na dumating dito sa aming lugar?" Tanong ng lalaki. Nagkatinginan noon sina Amador, Kael at Lucero at napaisip sila. Hanggang sa mga ilang sandali lamang ay kasama na nila ang lalaki at ang batang babae sa kanilang paglalakad. At ang pangalan ng lalaking to ay Pipito at ang anak naman nito ay si Karin. "Mga Ginoo, tiyak nyo ba na kaya nyong gapiin ang mga nilalang na yon? Napakalalakas ng mga yon. Halos gamitin na namin ang aming lahat ng nalalaman sa pambabarang. Pero walang silbi ang dunong at kaalaman namin. Parang may mas mataas na aral sila na galing sa kalangitan. Parang isang anghel, ngunit nasa katauhan ng kasamaan." Wika nung lalaki habang hawak-hawak ang kamay ng anak nito na kasamang naglalakad ang tatlo. "Ginoong Pipito, ang tunay na malakas ay ang taong hindi nagsasabing siya ay malakas, kundi makikita mo na lang ito sa kanyang kilos o gawa. Kaya tutol kaming magkomento sa katanungan mong yan." Tugon naman ni Lucero. Ganun ho ba, senyor? Kung ganun ay kailangan na nating tumuloy sa aming kubo upang mailahad ko sa inyo kung nasaan ngayon ang mga lalang na hinahanap nyo, dahil malawak ang dimensyon ng lugar na ito." "Sige lang, Ginoong Pipito. Mas magiging maayos naman talaga kung mapaplano pa namin ang pagsukol sa mga yon." Wika naman ni Kael. At doon ay nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakad dahil ang napag-usapan nga nila bago sila nagdesisyon na sumama sa lalaking ito ay sinabi ni Pipito na pupunta muna sila sa isang baryo din ng mga mambabarang kung saan naninirahan ito, dahil doon niya raw ipapakita ang mapa kung nasaan naroroon sina Gregorio. Sa paglalakbay nga nila Amador, Kael at Lucero at ng kanilang bagong kasama, pati ang isang bata, narating nila ang isang lugar na tila napapalibutan ng malamig na hangin at kakaibang enerhiya. Tila pangkaraniwan lang naman ang lugar na ito, pero ayon kay Pipito ay eto na mismo ang teritoryo ng mga mambabarang, ang isang barangay dito sa Gubat Silayona, ang tinatawag nilang Punong Mambabarang. At sa pagsipat nila Senyor Amador at ng dalawa sa lugar, para bang nakalubog ito sa kababalaghan at misteryo.
Napapalibutan kasi ito ng mababang ulap na tila laging may daladalang anino ng gabi, kahit na tanghaling tapat pa. At may mga napakatatayog na puno na tila hindi ordinaryo ang laki. Dahil sa parang dun lamang lumalaki ang punong yon, parang abot langit ang tayog nito. Ayon pa kay Pipito, na ang mga punong ito ay tinatawag nilang puno ng barang. At ang mga bahay dito ay nakasabit sa mga sanga ng malalaking puno. Bahay niyo ho yan? Tanong pa noon ni Kael kay Ginoong Pipito. Dahil sa alam niyo yung parang bahay ng bubuyog na nakasabit sa puno. Ganon yung mga bahay doon. Parang higanting bahay ng bubuyog na nakasabit sa mga malalaking sanga. At sa gitna pa ng baryo ay may isang punong barang. Isang napakalaking puno na pinapaniwalaan daw ng mga tao doon na ang mga espiritu ng mga ninuno nila na mga mambabarang ay parte na ng sanga ng punong ito. At ang palibot pa nito ay may mga pulang bulaklak. Nang pagpasok nila Senyor Amador sa lugar, ay binati naman sila ng mga tao doon at mukha naman silang mababait. At doon na rin sinabi ni Pipito ang sadya nila dito. At parang nagpapasalamat pa nga nun yung iba dahil sa may tutulong sa kanila, sa kanilang nalaman. Sapagkat 2 baryo na pala ang nasira ni Gregorio at Erlana sa pagdapo nila sa lugar na ito, ang Gubat Silayona. At doon na rin nila nalaman nila Kael na 3 baryo pala ang nasa Gubat Silayona, na puro baryo ng mga mambabarang ang nakapaloob sa kagubatan na ito. At matapos ngang maipakilala ni Pipito ang kanilang mga panauhin sa madla, ay tumuloy sila noon sa isang bahay sa tuktok ng mga sanga. At kagaya naman sa Gubat Lawig, ay may mga hagdan din na nakasadya doon. At sa unang sulyap nila sa ipinakitang mapa ni Pipito, ay namangha sila. Sapagkat hindi tipikal na mapa lang iyon, kundi isa yung malaking mesa na replika ng buong lugar ng Gubat Silayona. Parang buhay ang replika na yun, na maski ang detalye ng paggalaw ng mga puno't halaman ay mapapansin mo. Nandito ngayon sa baryong to ang hinahanap nyo mga panauhin. At dyan kami nanggaling ng aking anak. Nakatakas lang kami sa kanila sa kanilang pagsalakay. At dito na lang kami pumunta sa punong baryo. Wika noon ni Pipito sabay pagtuturo nito ng lugar kung nasaan ang unang baryo na dinapuan nung dalawa, si Erlan at Gregorio. Ngunit nung habang pinagmamasdan nila ang mapang mesa na siyang parang pinakareplika nga ng Gubat Silayona, nakaramdam noon ang 3 ng kakaibang aura sa paligid. Si Senyor Lucero, Senyor Amador at Senyor Kael. Napansin naman noon ni Pipito ang pagbabago ng tikas ng 3 na parang naging alerto ang kanilang postura, lalong-lalo na si Kael. Sabay wika noon ni Kael ng, Ginoong Pipito, mukhang hindi na natin kakailanganin pa ang mapang to dahil mukhang paparito na ang mga taong hinahanap namin. Wika ni Kael. Tara na, sa tingin ko ay nasa malapit na lang sila. Dagdag pa ni Lucero sa winika ni Kael. Sabay mabilis silang tumalon noon sa pinto ng bahay nga na korting bahay ng bubuyog. Pagbaba ng 3 sa lupa. Anong klaseng mga nilalang ang mga to? Ang taas nito. Paano nilang natalon mula dito na hindi sila nitidisgrasya? Wika pa noon ni Ginoong Pipito mula sa taas. Pero ang 3 pambato noon ng 2 pamilya, si Lucero sa mga salandig, Senyor Amador at Kael sa mga dalagit, ay tumayo lang noon ng matikas sa kanilang binabaan na halos gitna na rin lang ng punong baryo ng mga mambabarang. Ngunit biglang lumabas din noon ang mga tao sa baryo, pati na rin si Pipito, nang tumunog ang tunog ng sinyal ng baryo na parang may paparating. Anak, dito ka lang ha? Wika pa noon ni Ginoong Pipito sa anak nito. Tumangutang-ulang naman noon ang batang babae.
Dahil sa kaya pala hindi ito nagsasalita mula kanina ay isa pala itong pipe. At pagkatapos nga na tumango ang bata ay agad na ring bumaba si Ginoong Pipito upang samahan ang kanilang mga taga-baryo. At nang nakababa na si Pipito sa lupa ay katahimikan ang bumalot sa punong baryo ng mga mambabarang. At nakatayo ng lahat ng mga kalalakihan na nakaharap sa timog na parte ng kanilang baryo. At nasa may bandang gitna nila ang tatlo, si Kael, Lucero at Senyor Amador. Medyo natatakpan sila ng ilang mga tao na para bang lahat sila noon ay may inaabangan na mga darating mula sa timog na bahagi na bukana ng punong baryo ng mga mambabarang. Hanggang sa mga ilang sandali lamang, tunog ng 2 paa ang kanilang naririnig. Tapos ay paglitaw na ng 3 lalaki mula sa kakahuyan. Napakunot noon ng noo si Lucero sapagkat sa pamumula ng itim ng kanyang mga mata at pag-impis nito ng patayo ay parang nag-zoom in ang mga mata nito sa nakikita niya sa mga paparating. Parang ang pagkulo na noon ng dugo ni Lucero at gusto niya nang atakihin agad ang mga lalang na paparating. Ngunit, Senyor Lucero, hawak nila si Don Alejandro. Kalma ka muna, bulong ni Amador. Dahil dumating nga si Erlan at Gregorio, hawak si Don Alejandro. At gumalaw noon ang 3 na parang nagkubli pa sa likuran ng mga kumpulan ng mga tao sa punong baryo. Para siguro hindi sila makita agad nila Erlan o ni Gregorio. At sa pagtigil ng mga ito sa harap mismo ng mahamog na lugar ng punong baryo, Makinig kayo, mga mambabarang! Kung ayaw niyong matulad sa sinapit ng 2 baryo dito, ay mabuti pang isuko nyo na ang hiyas na hinahanap ko. Dahil kung hindi, ay pati ang kinikilala nyong pinuno o representante ng inyong angkan na si Don Alejandro ay mamamatay na sa inyong harapan ngayon. Sigaw ni Gregorio sa mga tao sa punong barangay, habang ang 3 naman ay nakakubli pa rin sa likod ng mga tao ng baryo at ikinukubli rin nila ang kanilang presensya. Huwag niyo akong isipin, mga kasama. Gawin niyo ang nararapat para ipagtanggol ang gubat sila Leona. Ang kaligtasan ng lipi natin na mga mambabarang ay hindi nakadepende sa aking buhay. Uwi ka naman ni Don Alejandro. Patay na ang aking mga anak. At ano pa ang mas papait sa mangyayaring iyon? Bilang isang ama sa mga anak nitong mga lalaki, handa na akong mamatay upang samahan ang aking mga anak sa hukay. Bulaslas pa ni Don Alejandro sa damdamin nito sa mga kaangkan nito. At dahil doon ay tumapang ang mga mambabarang na nasa punong baryo ng gubat sila Leona. At nagsalita ang isa sa mga yon na nasa harapan ng, Tama! Tama si Don Alejandro! Matagal na natin na ipagtanggol ang gubat na to sa mga manlulupig. Kaya hindi dapat tayo maduwag sa pagkakataong ito dahil lamang sa 2 taong ito. Uwi ka niya. Sabay, ang tungkod! Dagdag niyang sigaw. At sa pagkakasabi nung lalaking nasa harapan, sa mga tahanan na korteng pugad ng bubuyog mula sa napakataas na puno ng lugar sa tuktok nila, ay naglaglagan ang mga tungkod o mga kahoy dito at sinalo naman yun ng mga taong nasa baba. At sa bilis ng kanilang galaw, sabay ng pag-uutib ng mga yon ng mga salita na animoy iisang dasal ang kanilang binibigkas ng pare-parehas. At habang ginagawa nila ang bagay na iyon, ay sabay-sabay din nilang pagpapatama ng mga dulo ng kanilang tungkod sa lupa
Pagkatapos ay bahagya nilang pagyuko, sabay ng usal na naman ng mga salita at patama ulit ng sabay-sabay ng dulo ng kanilang mga tungkod sa lupa. Tahimik lang naman yun na pinapanood ng tatlo habang nasa gitna sila ng mga kaganapang iyon, kasi ay kahit sila ay namamangha sa pagsasabay-sabay ng mga tao doon ng kanilang pagkilos, dahil para silang sumasayaw sa saliw ng kanilang mga inkantasyon o pag-uorasyon, hanggang sa maya-maya pa nagdilim ang kalangitan dahil sa parang napakaitim na ulap na paparating sa tuktok mismo ng punong baryo. Ngunit sa mga ilang sandali lamang ay narinig nila Kael ang tunog ng parang libu-libong mga insekto habang papalapit yung itim na ulap. Pero nang tumapat iyon sa tuktok nila, sa pagtaas ng mga mambabarang ng kanilang mga tungkod, ay bigla na lang bumulusok ang ulap na yon, dahil hindi pala iyon ulap kundi mga insekto na tinawag na mga mambabarang dahil sa ginawa nilang mga usal. Sa pagbulusok ng mga ito ay direktang aatake na ang mga yun sa dalawa, kay Gregorio at Erlana. Mabilis naman noon na lumitaw ang libro ng Irahel sa mga palad ni Gregorio. Tapos ay pagbasa niya ng isang pahina nito ay biglang humangin ng malakas. Pero papahigop sa libro ng Irahel ang puwersa nito. Nakataas pa rin noon ang mga tungkod ng mga mambabarang. Ngunit sa isang iglap ay kumulimlim na ang kalangitan at sambit ni Gregorio ng, "Pinto! Pinto sa mundo ng mga insekto! Magbukas ka!" Uwi ka ni Gregorio na parang nagsusumon, dahil nagsimula na ring bumaha ng mga alupihan, gagamba, bubuyog at mga anay mula sa bawat sulok ng baryong ito. Ang mga insekto ay nagmistulang alon na nag-umapaw sa lupa at direkta ring umatake kay Gregorio at Erlana. Pero sa mga sinambit naman ni Gregorio ay naglaro sa ibabaw ng libro ng Irahel ang itim na usok na para bang nag-aabang ito ng kung ano. At sa mga segundo ng mga kaganapan, nung halos iisang dipa na lang ang espasyo mula sa mga insekto at kina Gregorio, bigla na lang parang huminga ng paghigop ang libro ng Irahel at lahat ng mga insektong makalapit sa kanila ay pumapasok sa libro ng Irahel. Hinihigop niya ito. Pero habang nagaganap naman ito, tumilapon si Erlan mula sa tabi ni Gregorio pagkatapos ay pagkabitaw ni Gregorio ng libro ng Irahel. Dahil sa biglaang paglitaw ng malakidlat na espada na halos humiwa na ng kanyang leeg, umilag ito ng papaatras. Natigil naman ang ginagawa ng librong Irahel sa mga insekto dahil sa naglaho na ito, at sa pagitan ng segundong ito, sa isang hakbang ni Gregorio upang ilagan ang malakidlat na espada, talsik ni Gregorio sa paghampas ng bakos na banal, ariglado kon todo mga kabagis. Umatake na nga ang tatlong bida natin, dahil hindi naman nila hahayaan sa mga nangyayaring ito na wala silang gagawing aksyon sa pag-aantay nila ng pagkakataon. Nasorpresa sina Gregorio sa paglitaw ng tatlo at sa mga natitirang insekto na hindi nahigop ng libro, lalong-lalo na ang mga lipad na insekto, ay muling sinundan si Erlan at Gregorio. Kaya naman, "Erlan! Erlan! Atras! Nandiyan ang isang salandig at mga dalagit!" Tumakbo ng dalawa at hinayaan na nila ang bihag nilang si Don Alejandro. Ngunit hindi naman hahayaan ni Kael na makatakas ang dalawang ito, dahil dito ay ginamit ni Kael ang unang kakayahan ng 6 na maestro, ang paglalakbay. Mabilis na nawala si Kael sa kinatatayuan nito. Sabay, "Ano?" Uwi ka ni Gregorio dahil sa salubong na sipa ni Kael sa pagmumuka nito. Nanalsik papabalik ng bukana ng baryo si Gregorio
at sa pagdausdos nito sa lupa, sa pagtigil niya ay hindi pa man ito nakakabangon. Hampas naman ni Amador ng bakos na banal sa tiyan nito. Samantala, san ka pupunta? Uwi ka naman ni Lucero sa biglaang pagbaba nito mula sa ere sa harapan ng tumatakbo namang si Erlan. Sabay dakma nito ng mukha nun ng kanyang malaking palad at taob ni Lucero sa ulo ni Erlan sa lupa. Samantalang kahit nasaktan naman noon si Gregorio ay sumigaw siya ng "Irahel!" Sa sunod na buwelo ni Amador ng kanyang bakos ay mabilis na binalot ng itim na usok itong si Gregorio. Sabay bigla ang paglipat nito ng pwesto sa di kalayuan at nakatayo na ito habang napapalibutan yun ng itim na usok. Ang mga insekto noon na gumagalaw sa kapaligiran na umaatake ay nalulusaw na lang dahil sa ginagawa ni Gregorio. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay parang manipula na ni Gregorio ang sitwasyon sa mga itim na insekto. Samantalang lumaban naman si Erlan kay Lucero at nanalsik din si Lucero sa suntok na pinakawalan ni Erlan. At nung natigilan si Lucero, nagtaka ito dahil alam niya namang walang panama ang lahi nila Erlan sa kanya. Ngunit bakit parang nagagawa nitong makipaglaban sa kanya ngayon ng sabayan? Anong nangyari sa iyo, Erlan? Tanong ni Lucero. Pinagpala ko ng Irahel! Uwi ka noon ni Erlan. Samantala ay nagbabago naman na ang anyo ni Gregorio noon sa katauhan ng Irahel at hindi makalapit noon si Amador. Ngunit sa di kalayuan naman ay ang pagtawag naman ni Kael ng 6 na maestro sa katauhan nito sa pamamagitan ng karunungan ng puting libro. Habang naglalakad noon si Kael sa magubat na daan, ay unti-unting bumabalot sa kanyang katawan ang makalangit na baluti na tila hinubog mula sa liwanag ng mga bituin at kalangitan. Ang bawat bahagi nito ay kumikislap, mistulang gawa sa pilak na may banayad na asul na apoy at may mga ukit sa balute na naglalarawan ng mga sinaunang simbolo. Kumikislap na parang naglalatang mga tala. At ang paligid naman ni Kael ay unti-unting napupuno ng banayad na himig ng hangin na tila nagmula sa ibang dimensyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit matatag. At ang lupa na kanyang dinaraanan ay tila nagiging dalisay. At ang kanyang baluti ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa anumang kaguluhan. At may mga aura nagpapatigil sa anumang nilalang na magtatangkang humadlang sa kanya. Ang kanyang presensya ay nagmistulang isang halimuyak na dalisay na nagpapaalala ng langit sa kalagitnaan ng kaguluhan. Sa kanyang mata ay nagniningning ang matibay na pananampalataya at katapangan na tila sinasabing siya ay hinirang upang tapusin ang kasamaan. Bawat hakbang niya ay nagpaparamdam ng kagilagilalas na kapangyarihan ng isang anyo ng mandirigmang handang makipaglaban para sa hustisya at kaligtasan. Ama, sa tingin ko ay kukunin ko na ang laban mula dito. Uwi ka nun ni Kael sa pagtigil nito sa paglalakad sa tabi ng kanyang ama. Sige anak, sagot naman noon ni Amador na nooy punong-puno na ng kumpiyansa dahil sa kanyang anak. At sa bandang kagubatan naman ay tilapon ulit ni Erlan dahil sa ginawang atake ni Lucero. Nagpatuloy sa paglalaban ang dalawa habang sa bukana ng punong baryo ng mga mambabarang ay maghaharap na nga si Kael at Gregorio. At natigilan na lang naman noon ang mga mambabarang sa punong baryo sapagkat parang naiintindihan na nila na ang katapat ng taong kanilang kinamumuhian ng mga oras na to ay ang isa ring tao na dayo rin sa gubat si Leona. At yun ay walang iba
kundi si Kael. Kinuha naman na noon ng mga taga-baryo si Don Alejandro at itinago na sa kanilang kandili. Nagdilim naman noon ang kalangitan na parang nag-aamba na ng dilubyo sa gubat si Leona, hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan ng naging laglag na anghel ang figura noon ni Gregorio, at sa mga ilang sandali ay pagsasalubong ng sandata ni Gregorio at Kael, sapagkat nag-umpisa na nga ang digmaan ng anghel sa dimensyon ng gubat si Leona. Sa pagtama nga ng kanilang mga sandata ay pumutok noon ang hangin ng malakas na dumaan sa mga pagitan ng puno ng kagubatan, samantalang ang mga tao noon sa baryo ay natulala na lamang sa bilis ng mga kaganapang ito. Nang sumigaw naman si Don Alejandro ng, "Lumayo kayo! Lumayo kayo mga kasama! May itim din tayo na karunungan! Kayo lumayo kayo! Baka madamay kayo sa mga dibinong usal ng dalagit na yan!" Bagya naman na umurong noon ang mga tao sa baryo, at matapos magsalpukan ang dalawa, "Hindi pa sana panahon, Mikael, ngunit pinipilit mo kong gawin ang digmaang ito sa pagitan natin, kaya pagbibigyan kita," wika noon ni Gregorio, kasabay ng hawi ng pagkikiskisan ng armas nilang dalawa upang dumistansya ng pagtalon kay Kael. At sa pagdistansya niya ay lumabas noon ang sira-sira nitong pakpak na duguan na siyang nagre-representa ng kanyang pagiging laglag na anghel. Dahil dito ay biglang bumuka naman noon ang nagliliwanag na pakpak ni Kael, dahil sa ayaw na nitong palagpasin pa ang pagkakataon na makatakas pa si Gregorio, dahil kumagat na rin naman ito sa kagustuhan niya na maglaban nga sila para wakasan na ang kasamaan ni Gregorio. Nang biglang natigilan si Gregorio na parang nakaramdam ito ng kung ano dahil sa pagbabago ng kanyang katauhan. Tila ba may nahanap ang kaanyo-anyang yun sa punong baryo ng mga mambabarang. Lumakas ang tibok ng puso ni Gregorio, sabay lingon nito ng bahagya sa tuktok, sa mga sanga ng malalaking puno, sa mga bahay na nakasabit doon. Napatingala naman noon ang lahat ng saglitan sa tuktok ng mga puno sa isang bahay doon, dahil nakita nilang lumulutang noon ang batang si Karin, yung anak ni Pipito, na nagliliwanag ang mga ugat nito sa katawan. Nakalutang ito na nakahiga na lumabas sa bahay sa tuktok. Nakangangano ng mga taga-baryo sapagkat hindi naman nila alam ang nangyayari. Nang sumigaw si Ginoong Pipito ng, "Anak!" sigaw niya. Pagkatapos ay sabay takbo na nito. Ngunit ngumisi naman nun si Gregorio nang makita niya ito. "Ang hiyas!" sigaw niya. Sabay mabilis na lipad nito patungo sa katawan ni Karina. Agaran na naintindihan naman noon ni Kael ang mga kaganapan, dahil ngayon lang nagkaalaman na nasa loob siguro ng katawan ng batang piping si Karina ang hiyas na nais makuha ni Gregorio. Bagay na hindi naman sinabi sa kanila ni Pipito. Parang naibala naman sa kanyon si Kael na hinabol sa ere si Gregorio gamit ang nagliliwanag nitong mga pakpak, kaya bago pa man maabot ni Gregorio ang bata, nanalsik pababa si Gregorio dahil sa pagsangga nito ng malakas na buwelo ni Kael ng kanyang malakidlat na espada upang pigilan siya nito. Pagbagsak ni Gregorio sa kakahuyan, bigla namang bumitaw na lang ang pagkakalutang ng batang si Karin sa ere. Kaya naman hinabol naman yun ni Kael papabulusok papababa, at bago ito bumagsak sa lupa, salo ni Kael dito at sabi niya agad ng, Ama! Ama! Kunin niyo ang batang ito at ilayo niyo sa gubat si Leona!" Sigaw ni Kael na direktang nakatingin naman sa ama nito sa di kalayuan. Gumamit naman noon ng usal si Senyor Amador upang mabilis ang paggalaw nito para makalapit agad kay Kael at sa bata. Kaya't kasabay ng pagdating ni Amador sa tabi nito, Anak!
Uwi ka naman noon ni Ginoong Pipito sa anak nitong walang malay. Inabot na noon ni Kael agad si Karin kay Senyor Amador. Anong gagawin niyo sa anak ko? Tanong noon ni Ginoong Pipito. Paumanhin, Ginoong Pipito. Pero bakit di niyo sinabi sa amin na nasa loob pala ng katawan ng inyong anak ang hiyas na hinahanap nila? Tanong ni Kael. Kasi... Tsaka na ang paliwanag, Ginoo. Kael, asikasuhin mo na si Gregorio. Ako na ang bahala sa batang to. Ilalabas ko siya dito sa gubat si Leona. At ikaw na ang bahala sa demonyong Gregorio na yon. Singit na tugon ni Amador na nag-aapura. Pero... Wala nang pero-pero, Ginoo. Ano bang gusto mo? Mailigtas ang anak mo? O makuha siya ng demonyong yon? Sasama ko. Sasama ko sa anak ko. Tugon naman ni Ginoong Pipito na desperado. Sige na, Ama. Nandyan na siya. Uwi ka naman ni Kael. Tara na! Aya na lang noon ni Amador kay Ginoong Pipito. Sabay takbo na buhat nga ang walang malay na si Karina. At sa segundo lamang noon, tumabi kayo! Sigaw ni Kael sabay salpukan ulit nila ni Gregorio sa gitna na ng punong baryo, sa tabi mismo ng punong barang. Parang pagsabog noon ng kanyon ang kanilang salpukan. At sa bawat pagsangga at pagkiskisan ng kanilang mga sandata, ay mga maliliit na pulang baga ang nagtatalsikan sa paligid. Samantalang ngayong alam naman na ni Gregorio na nasa batang si Karin ang hiyas na hinahanap niya, bago sila magsalpukan ni Kael sa gitna ng baryo, ay nagpalipad hangin na ito kay Erlan ng bulong na habulin at hanapin ang bata sa kagubatan ng si Leona. Kaya naman biglang dumistansya si Erlan sa labanan nila ni Lucero. At bigla na lang itong tumakbo sa lawak din ng kagubatan. San pupunta ang duwag na yon? Uwi ka naman noon ni Lucero, sabay habol din ito kay Erlan. Samantala, takbo noon ng dalawa, si Amador at Pipito dala ang bata. Sigurado ka ba, Ginoo, na dito ang pinakamabilis na daan papunta sa binabaan namin na portal? Tanong pa noon ni Senyor Amador habang nananakbo sila ni Pipito. Oh, senyor. Ito ang pinakamabilis na daan papunta sa labasan. Sa bahay ni Don Alejandro, yung malapit sa pinagtagpuan natin kanina. Ngunit nag-umpisa na naman noon na umilaw ang mga ugat ng bata. Kaya naman sa kabilang banda, sa halos pagdiklap na ng sandata ni Kael at Gregorio, ay naramdaman ulit ni Gregorio ang pagtawag sa kanya ng hiyas. Kaya't sa huling hampas nito ng kanyang sibat sa pagsangga ni Kael, ay dumistansya ulit ito, kasabay ng paglipad nito ng mabilis. Dahil nais niyang habulin ang bata. Lumipad naman si Kael upang habulin ulit si Gregorio. At sa parte naman ng kagubatan ay may bumulong ulit sa wisyo ni Erlan na parang nagsasabi rin ng direksyon kung nasaan nga ang hiyas. Kaya nga't nag-apura itong ibahin ang kanyang direksyon sa pagtakbo. Ngunit nanalsik at nasugatan ito dahil sa biglang paglitaw naman ni Senyor Lucero ay malakas na pagkalmot ang pinakawalan nito. Anong binabalak nyo, Erlan Lumantao? Sabi pa ni Lucero pagkatapos nitong pataubin ulit si Erlan. Samantalang patuloy pa rin sa pagtakbo sina Senyor Amador at sa paglipad naman ni Gregorio sa di kalayuan, inilab nito sa ere sa biglang pagwasiwas ng espadang pangil ng kidlat ni Kael. Nahabol na naman siya nito. Pabayaan mo ko, Kael! Sigaw niya, kasabay ng hampas nito ng kanyang sibat. Sangga naman ni Kael. Kaya nga't kung pagaganahin natin ang ating mga imahinasyon, ay tatanawin ng inyong kaisipan, mga kabagis, ang buong lawak ng kagubatan ng si Leona. Nakita nyo na? Ngayon ay sa kalagitnaan nito sa taas ay nagbabakbakan na ang dalawang may tangan ng magkaibang libro, ang Irahel at ang libro ni Micaela. Kaya nga't gamit ang dunong ng kanilang nalalaman, biglang nag-usal si Gregorio ng 1,000 sibat ng impyerno! Libro ng Irahel! Ex hombres, inferne, voco te veres, anteke, odeme, irate spiritus.
Sa Tagalog, mula sa anino ng impyerno. Tinatawag ko kayo, mga sinuunang lakas. Dinggin ako, dinggin ang galit ng aking kaluluwa. Mele hastise igni, inome greges, damnatorum, feriontur. 1,000 sibat ng apoy, sa ngalan ng mga isinumpa, tumama kayo! Sa huling bigkas ni Gregorio ng mga salitang iyon, biglang naglaglagan ang mga nag-aapoy na sibat mula sa kadiliman ng kalangitan at parang patungo lahat iyon sa direksyon ni Kael. Samantalang kalmado lang naman noon si Kael at pagitna niya ng kanyang espada sa kanyang katawan na parang nagdarasal at sambit niya ng isang kakayahan ng isang maestro. Pagkatapos nitong sambitin ang Ad Caelus Voco, Orum Porum, Protectorum, Odime, Dominus Panday. Sa langit ako'y tumatawag, gintong dalisay na takapagtanggol. Dinggin ako, panday ng kalangitan. Fiat, Iscutum, Luces, Armatu, Debena, kalasag ng panday. Sa ginawa na yun ni Kael ay linamon ng liwanag ang mga nag-aapoy na sibat bago pa man dumapo ang mga iyon sa kanya. Pero sa pagkawala ng liwanag ay lumipad na naman si Gregorio para habulin sina Senyor Amador o ang bata na buhat nila. Sinundan ulit yun ni Kael ng mabilis gamit ang unang kakayahan ng 6 na maestro, ang paglalakbay. Kaya talsik na naman ni Gregorio sa lupa sa kakahuyan dahil sa pag-atake ni Kael. Ngunit sa pagbangon naman ni Gregorio mula sa lupa, ginamit nito ang puwersa ng pakpak nito kasabay ng mabilisang pagtakbo upang maabutan naman sina Senyor Amador. Hindi na ito lumipad. Mabilis naman na bumulusok nun si Kael pababa hanggang sa mga ilang segundo ay nasipat na ni Gregorio sina Senyor Amador sa mga singit-singit ng matatayog ng punong kahoy na nananakbo. Kaya naman lalo pang nag-apura itong si Gregorio dahil abot kamay na niya na makuha ang hiyas sa batang bitbit ni Amador. Ngunit bagsak ng ulo ni Gregorio sa lupa dahil sa pagdapo naman ni Kael ay direktang inapakan niya ang ulo ni Gregorio. Samantalang biglang lumitaw naman si Erlan sa harapan mismo nila Amador at dadamputin na nito sa pagsalubong yung bata sa mga bisig ni Amador. Pero biglang litaw naman ni Lucero sa pagitan nila at pinutol nito sa pamamagitan ng malapunyal niyang kuko ang braso ni Erlan na dadakma sa bata. Ah! Sigaw ni Erlan at sipa pa ulit ni Lucero kay Erlan upang ilayo ito kina Amador at tanong niya ng mabilis, "Senyor, anong nangyayari?" "Ang batang to, nasa katawan nito ang iyas at yun ang pilit nilang kinukuha," sagot ni Senyor Amador sa saglitan nilang pagtigil. Ano? Nang natigilan naman sila nang marinig nila ang pagbagsak ni Gregorio sa likuran nila Amador sa kahabaan ng daan na yon. Sa paglingon nila ay nagbubunuan pa rin naman sila ni Kael. Kaya naman, "Mauna na kami, Senyor Lucero. Kailangan namin na ilayo ang bata." Salita naman ni Senyor Amador sabay takbo na nito kasama si Ginoong Pipito. Bumangon naman na noon si Erlan. Naputol na ang kanang kamay nito. "Salandig!" At nagpupuyos ito ng galit. Kaya naman bara-bara na itong umatake kay Lucero. "Lucero!" Sigaw niya sabay atake. At nang inabot niya si Lucero, baon ng mga kuko. Ngunit ni Lucero sa dibdib mismo ni Erlan, sabay hugot ng puso ni Erlan. Ni Lucero, "Kampalasan ka. Dito na sa gubat magwawakas ang mga ilusyon mo na maging makapangyarihan." Wika ni Lucero, sabay pisat ng puso ni Erlan sa mga kamay nito. Pagkatapos nun ay lakad na nito patungo sa nagbubunuan naman na si Mikael at Gregorio at sigaw niya ng,
Senyor Mikael, didistansya ako sa dibinong presensya mo. Pero bigyan mo rin ako ng espasyo para makatulong sa'yo na patayin ang isang yan. Salita niya habang papalapit sa dalawa. Biglang kumawala naman si Gregorio sa pagbubunuan nila ni Kael, sapagkat alam niyang magiging 2 sa 1 na ang laban at patay na rin ang kasama nito na si Irlan. Nang tumigil na si Lucero sa paglalakad para mapanatili nga ang distansya nila ni Kael, Katahimikan na ang bumalot sa paligid. Ng mga ilang segundo, nagkatinginan ng mga ito. Tinitignan ni Kael si Gregorio. Ganon din naman si Lucero ay tinititigan si Gregorio, na para bang inaantay nila ang susunod na kilos nito. Dahil alam naman nilang isa lang ang layunin nito. Yun ay makuha ang bata. Nang biglang nawala sa kinatatayuan niya si Gregorio, lumipad ito ng mabilis patungo sa tinakbuhan nila Amador. Yun nga lang ay tinalon din siya ni Lucero bago yun lumagpas sa kanyang harapan. Kaya bumagsak silang 2 sa lupa na padausdos. Habang dumadaustos sila ay nakasagad na rin pala ang pagiging sinaunang gabunan ni Lucero dahil lumabas na rin ang mga pulang pakpak nito. Kaya naman sunod-sunod na kalmot ni Lucero dito, ngunit parang nananalsik lang ang mga baga sa malamarmol na katawan ni Gregorio. Nang bubuelo naman ng pagtarak ng sibat si Gregorio sa tagiliran ni Lucero, biglang alis ni Lucero sa ibabaw nito at litaw naman ni Kael na nakaambana ang espada upang itarak sa katawan ni Gregorio. Nailagan yun ni Gregorio kapag salida ng pagbangon at tumakbo ulit si Gregorio, pero hindi pa man ito nakakalayo. Biglang litaw na naman ni Lucero sa gilid nito, sabay taob ni Gregorio sa malakas na kalmot ni Lucero. Nawala ulit si Lucero at pagkatumba ni Gregorio, taga na naman ng espada sana sa liig nito ni Kael at nailagan niya ulit yun. Alright, yon! Ang tindi nun mga kabagis ko, grabe, boom, tamis. Pasensya na, yun lang yung kinaya mga kabagis ko. Gusto ko sanang 1 oras kaso yun lang ang kinaya. Ganito na lang mga kabagis ha. Bali isalit-salitan natin yung upload. 1 shot story tapos 6, and then 1 shot ulit, then 6. Ganon ang mangyayari. Tapos ay pakinggan nyo naman yung mga 1 shot story natin mga kabagis ko, please, para mapalakas yung views nya. Pati yung revive na 1 hour natin, huwag na kayong magtampo. Eto na oh, wala pa tayong shoutout sa ngayon pero nagaula ko sa oras langya. So iiwan ko muna ang 6 na Maestro Part 38, Digmaan ng Anghel. Salamat sa suportang tunay.